Si Don Kenneth Iniga, isang matagumpay at mayamang negosyante, ay nagmamay-ari ng malawak na lupa, isang malaking kumpanya at isang marangyang mansyon. Ngunit, sa kabila ng kanyang kayamanan, ang kanyang pinakamalaking pangarap ay ang mapanatili ang pagkakaisa ng kanyang 5 anak, Renzo, Steve, Rafael at Matt. Habang siya ay malubhang may sakit at malapit ng pumanaw, nagbilin siya sa kanyang mga anak na mas mahalaga ang pamilya kaysa anumang ari-arian. Ang kayaman na madali mawala. Ang pamilya ay mahirap buuin. Ngunit matapos ang kanyang pagkamatay, nagbago ang lahat. Sa pagbabasa ng testamento sa pangunguna ni Atty. Mendoza, Ang muling habilin ni Don Inertia. Ang lahat ng ari-arian, kumpanya, lupa at pera ay paghahatian ng 4 na anak. nalaman ng magkakapatid na ng pantay-pantay lang lahat ng kayamanan. Hindi ito nagustuhan ng panganay na si Renzo. Pantay-pantay? Ako ang panganay? Wala mas karapat siya sa mas malaking bahagi. Tumang-ayon si Steve Tama, dapat mas malaki ang parte natin, kuya. Pero malinaw ang pagkasabi ni Papa. at nagsimulang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng magkapatid. Ako ang mas marami karanasan dito. Hindi lang ikaw ang anak. Kung mag-aaway-away tayo dito, mawawala ang lahat. Kuya, pera lang yan. Ano yung sabihin? Dahil bunso ka. Ngunit may kondisyon. Ang Optimisto, kailangan nilang patunayan sa loob ng 6 na buwan na kanya nilang pamahalaan ang negosyo ng magkakasama. Ngunit mabigo sila ang lahat ng ari-arian ay pupunta sa Cartier. Sa halip na magtulungan, lalo silang nagkaroon ng udwaan. Unti-unting bumagsak ang negosyo dahil sa kanilang pag-aaway, kahulugan sa tiwala at inggit. Hanggang sa isang araw, natuklasan nila ang isang lihim mula sa kanilang ama. May iniwang pangsulat ang inyong ama. Na nagsasabing ang tunay na layunin ng kondisyon ay hindi para subukin ang kanilang kakayanan sa kanilang pagmamahal bilang magkakapatid. Nadala ko ng galit at inggit. Akala ko kailangan kong makipaglaban. Hindi pa huli ang lahat. Magkaisa tayo para kay Papa. Doon nila napagtanto na ang kanilang kasakiman ang sumisira sa lahat. Sa huli, pinili nilang magpatawad, mag-usap ng maayos at magtulungan sa kanilang pagkakaisa. Hindi lamang nila nailigtas ang negosyo, kundi mapanatili rin nila ang kanilang pamilya. Ang kwento ay nagtatapos sa aral na ang tunay na kayamanan ay hindi pera o ari-arian, kundi ang pamilyang nagkakaisa at namamahalan.